Sa video nito ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng TOTP or time-based one-time password sa inyong SSS online account. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin kung ano nga ba at para saan nga ba ang time-based one-time password ni SSS. So mas maganda po meron kayong time-based one-time password sa inyong SSS online account kasi if ever nawala yung cellphone number ninyo, mabubuksan nyo pa rin yung SSS online account ninyo. Kasi pwede na kayong mag-login kahit wala ng OTP na galing sa inyong cellphone number. So ang gagamitin nyo na lang is yung time-based one-time password. So ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano i-set up ninyo yan. So unang gagawin natin, kailangan nating mag-login sa ating SSS online account. So punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome. Then pagkatapos type natin sss.gov.ph. Then dito kailangan nating mag-login. So make sure guys na meron na kayong SSS online account. Then ilagay nyo na po yung user ID at password niyo. Then click sign in. At kung nandito na kayo sa homepage ng inyong SSS online account, hanapin lang natin itong profile natin. Itong may picture. So ito pong may square. So nandito sa taas. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so hanapin at i-click lang natin itong set up time-based one-time password. So ito po yon. At automatic na pong mapupunta na tayo dito sa step 1 ng pag-set up ng time-based one-time password natin. So dito kailangan nating maglagay ng password. So yung password ng ating SSS online account, yun po yung ilalagay natin dito. Pero dapat mag-ingat kayo sa paglalagay ng password. Kasi kung magkamali kayo ng 5 attempts dito, automatic na malalock yung account niyo. So mas maganda i-click nyo itong show para makita nyo yung password na nilagay ninyo kung tama ba or hindi. So make sure na tama po yung nilagay ninyo at kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong next. And then mapupunta na tayo dito sa step 2. So dito may makikita kayong QR code at secret key ninyo. So mas maganda i-screenshot nyo po itong dalawa. So i-zoom ninyo tapos i-screenshot nyo itong QR code at pwede nyo ring i-screenshot or i-copy nyo itong secret key na nandito. Ulitin ko guys, dapat i-screenshot nyo ang part na ito. Dapat i-zoom in ninyo tapos i-screenshot nyo ulit para meron talaga kayong kopya kasi napaka-importante ng QR code at secret key na ito. Pagkatapos kung okay na, dito naman tayo sa taas sa instruction dito. So kung laptop or desktop yung gamit niyo, pwede nyo pong i-click itong number 1 na authenticator. So itong may square kung laptop or desktop yung gamit niyo. Pero kung App Store for iOS devices naman yung gagamitin niyo, itong pangalawang Google Authenticator na kulay blue, itong may square, yung i-click niyo. At para naman sa mga Google Play Store for Android devices user, itong Google Authenticator na pangatlo yung i-click ninyo. So depende po sa device na gamit ninyo yung Google Authenticator na i-click ninyo. So kayo nang bahalang pumili dito sa tatlong Google Authenticator kung ano yung device na gamit ninyo. So kagaya sa akin, Android device yung gamit ko kaya itong pangatlong Google Authenticator yung i-click ko. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-install ng Google Authenticator. So i-click lang natin ang install. At kung na-install nyo na, pwede nyo na pong i-open ito. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong Get Started. At mapupunta na tayo dito, so dito sa baba, kailangan nyo pumili ng Google account na gagamitin ninyo. So kagaya sa akin, Dev Tutorial ang gagamitin ko, kaya itong Continue as Devs yung i-click ko. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa Set up your first account. So may dalawang option tayong pwedeng pagpilian, scan a QR code at enter a setup key. So dito nyo na po magagamit yung pina-screenshot ko sa inyo kanina na QR code at secret key. So for example, scan a QR code yung pinili ninyo. So pwede kayong mag-proceed tapos i-scan nyo po itong QR code na pina-screenshot ko sa inyo. Or kung enter a setup key, pwede nyo pong i-click yan tapos yung secret key na sinasabi ko sa inyo kanina, yung pinaka-copy or pina-screenshot ko sa inyo, yun po yung ilalagay ninyo dito.
So kayo na pong bahala dito kung ano yung gagamitin ninyo. Basta mag-proceed lang kayo, hindi ko na maipapakita sa inyo kasi bawal lang ma-screen record or hindi na siya ma-screenshot. Basta mag-proceed lang kayo kahit alin sa dalawa yung gusto ninyong gamitin. At kung successful na yung pag-setup ninyo sa inyong Google Authenticator, may makikita na po kayong ganito. So dito may makikita kayong SSS tapos nandito yung user ID ninyo. So i-double check nung maigi kung tama ba. Then dito sa baba, ito po yung OTP na galing sa Google Authenticator. So ito po yung gagamitin ninyo once mag-login na kayo sa inyong SSS online account kung ayaw nyong gamitin yung OTP through SMS. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gagamitin ito. So next itong bilog na ito po ay timer. So bali 30 seconds timer po ito. Make sure na after maubos nitong kulay blue na ito, na-enter nyo na po yung OTP or code na nandito. Kasi nag-expire po siya within 30 seconds. So nagpapalit-palit po yan ng code. So bagong maubos yung 30 seconds, dapat na-enter nyo na yung code doon at nakapag-login na kayo. At pagkatapos mo pupunta na tayo dito sa step 3, ang paglalagay ng one-time PIN. So kung ano yung PIN na makikita ninyo sa Google Authenticator ninyo, within 30 seconds dapat nalagay nyo na po yun dito bago mag-expire yung timer. So mas maganda kakaumpisa pa lang, kaka-refresh lang ng one-time PIN, ilagay nyo na po kaagad dito, then click nyo na ang next. Kasi may nakalagay dito guys na 5 at times lang kung palaging mali yung one-time PIN na nilalagay ninyo kasi nag-expire na, automatic na malalock po yung account ninyo. So, pabilisan po kayo sa paglagay ng one-time PIN dito, then click na ninyo ang next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, successful na daw yung pag-set up ninyo ng TOTP. So, pwede nyo nang magamit ito. So, ngayon, i-double check natin kung pwede na nga ba. So mag-log out na tayo dito sa ating SSS online account, then balik na tayo doon sa pag-login. So ilagay natin yung user ID at password natin dito at pagkatapos i-click na natin ang sign in. At kung napapansin niyo, dalawa na po yung nandito. So merong one-time PIN through SMS at time-based one-time password. So may dalawang option na kayo. Mas maganda to kung for example wala sa inyo yung cellphone number, ma-open nyo pa rin po yung SSS account ninyo. So dito, i-click na lang natin muna itong time-based one-time password. So i-click natin ang get PIN. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So dito ilagay po natin yung code na makikita natin doon sa ating Google Authenticator. So same pa rin guys, kung ano yung code na makikita doon, dapat within 30 seconds ay nalagay nyo na po dito. So mas maganda talaga, kaka-refresh pa lang ng one-time PIN doon, ilagay nyo na po kaagad dito. Then kung nalagay nyo na, pwede nyo na po kaagad i-click itong login. So ganun lang po kadali at makakapasok na kayo ulit sa inyong SSS online account na hindi na kayo gumagamit ng inyong cellphone number. So advice ko sa inyo, itago nyo yung pinascreenshot ko sa inyo na QR code at secret key kasi magagamit nyo po yan balang araw. For example, nagpalit kayo ng cellphone tapos gusto nyo gamitin yung Google Authenticator na yon, pwede nyo pong i-scan or ilagay ulit yung secret key na yon para makapag-login kayo sa Google Authenticator at malogin ang inyong SSS account doon. So ganun lang kadali at madali na kayong makakapasok sa inyong SSS online account kahit wala ng OTP.